So, ito na nga po guys. Ito talaga yung totoong malinaw ngayon. Dahil ito palang si former Senator Panfilo Lacson, si Ping Lacson, malinaw pong naging biktima rin pala. Totoo yan guys. Naging biktima siya ni Agent Maurice. Sa totoo niyang pangalan, Jonathan Morales. Yes guys, totoo po yun. Noong 2001 to 2002. Mamaya, ipapaliwanag natin dyan. May kwento tayo, may article tayo. Taong 2001, taong 2002. And during that time, hindi pa naman ako pinapanganak, but I tried my best na i-research to. And I hope sana na makipag-cooperate kayo sa akin. So, ito na nga po guys. Magaling talaga sa paggawa ng fabricated story, sa paghimu-himu ba istorya, itong si Jonathan Morales. Kasi kabilang nga po guys, sa kanyang naging biktima noon ay itong si Panfilo Lacson. So ngayon nga po guys, hindi ko to mahahalughog kung hindi po tinag itong si Ping Lacson sa isang Twitter post na ngayon ay X. So ngayon nga po guys, ito yung post sa Twitter to ha. Itong si Expedia agent Jonathan Morales is a recycled witness. He had first outing during Mary Rose Bad, exposed against then ex-PNP chief Panfilo Lacson, alleging that Lacson was on the top of an alleged PNP narco trade where these drugs were resold to drug trafficker. So, Morales then was known as Agent Maurice. So, ngayon nga po guys, ito yung kwento ni Agent Maurice, aka, hindi pala aka, ni Jonathan Morales, aka Agent Maurice. Ito yung kwento niya, kwentong statement niya kay Panfilo Lacson. So, sa mga hindi po nakakaalam guys, mag-short background lang po tayo ha. Itong si Mary Rose Bad at itong si Victor, tama ba ako? Nasaan na yung papel ko? Itong si Victor Corpus ay inakusahan nila itong si Panfilo Lacson ukol nga po guys sa akusasyon na narco-trafficking daw po at money laundering daw po itong si Panfilo Lacson. Anyway, simulan natin ang istorya. So, ito guys, meron po siyang title na How Not to Protect a Drug Witness. So, English po siya, real-time Tagalog natin at madami pa guys, madaming pasikot-sikot tong storya na to, pero dito tayo mag-stick sa sa point na itong si Morales is sinungaling nga talaga. So during that time guys, impeachment trial po ni Estrada, and itong si Panfilo Lacson ay PNP chief. So ngayon nga po guys, simulan natin ang kwento. Napaka-tragedy story talaga ang nangyari dito pala kay Panfilo Lacson. Naiiyak ako pero I think nakuha niya na yung justice kasi yung Victor Corpus ay nagsorry din sa kanya. At inamin niya na nagsinungaling siya ukol nga dito kay Panfilo Lacson. So anyway, itong si Morales, aka Agent Maurice, ay na-assign po guys sa Intelligence Unit PNP Narcotics Group sa Camp Crame noong 2002, buwan ng December. So, ulitin ko guys, itong kasaysayan na to, itong time na to, 2002, and this was a trial, impeachment trial kay Joseph Estrada. Na itong si Joseph Estrada ay PNP chief nga ni Estrada, itong si Lacson. Kaya kung matatandaan ninyo, yung mga matatanda dyan, di ba galit na galit itong si GMA kay Lacson at ipinakulong niya nga ito, 'di ba guys? Tapos itong si Lacson lumipad ng ibang bansa, pero yung totoo nandito lang pala sa Pilipinas, naglilibot-libot. And after bumaba sa pwesto ni ni Gloria Macapagal Arroyo, tumakbo bilang senador itong si Panfilo Lacson. Anyway, ibang usapan na 'yan. So ngayon nga po guys, sa mga hindi nakakaalam, itong si Morales ay isa din pong drug courier.
yes, drug courier siya kasi nandito sa article, nakasulat naman dito. So ngayon, ano ba yung history kung bakit naging drug courier itong si Morales? Actually, ito yung storya ni Morales na naging drug courier daw siya ni Panfilo Lacson. Kasi nga, itong story na to is fabricated. Kasiraan nga kay Panfilo Lacson. Anyway, pakinggan natin, basahin natin itong story ni Jonathan Morales na isinumiti niya sa state prosecutor kay Gina N. Bibat Palamos. Ito yung kanyang yung kanyang statement. So ngayon, itong si Morales, guys, pinatawag ni Jubillia. Hindi ko din kilala kung sino Jubillia na yan. Basta, noong taong 2002, pinatawag ni Jubillia itong si Morales. So, sa mga hindi nakakalam, itong si Jubillia ay superintendent during that time. So, pinatawag niya nga itong si Morales. And after that, inutusan ni Jubillia itong si Morales na magmaneho ng kotse. So, sa mga nagtatanong, Mima, ano yung brand ng kotse? Ito po ay yung Nissan Sentra Sedan, plate number UGR 847. So, magmamaneho siya papuntang PAOK TF, PAOC-TF, para ibigay ang susi kay Superintendent Michael Ray Aquino. Kasi yun po, guys, yung utos ni Jubillia. Morales, maneho mo nga tong kotse na to, tapos ibigay mo yung yung susi dito kay kay Ray Aquino. Yan. So, nung bumiyahe na siya, naibigay niya na yung susi, bumalik siya dito kay kay Jubillia, at sinabi niya, sir, tapos na sir, naibigay ko na sir yung yung pinag-uutos nyo. So bumalik si Morales dito kay Jubillia. At ipinabatid naman ni Jubillia kay Morales na, uy, malapit na palang tumawag si PNP Chief Panfilo Lacson. So tumawag itong si Panfilo Lacson because meron nga po silang isinasagawang counter-terror unit. So, yun po yung reason doon. At habang nagre-ring po, guys, ang cellphone ni Jubillia, nilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Morales at sabay sabi ng, gusto mo bang maging courier, maging LBC ng shabu? Inom muna tayo para intense. Sorry na mga kababayan. So, nung nag-ring na nga po, guys, yung cellphone ni Jubillia at kausap niya na itong si Panfilo Lacson, bigla niyang inakbayan itong si Morales. At ang sabi niya, gusto mo bang maging courier ng shabu, ng illegal na droga? Malaking pera doon. Tapos magiging close mo pa itong ating PNP chief na si Panfilo Lacson. Guys, take note statement to ni Morales. Ito yung kanyang salaysay sa prosecutor. Ito yung kanyang statement. So, ano yung nakikita niyong senaryo dyan, guys? 'Di ba? Damay na si Panfilo Lacson na parang itong si Panfilo Lacson nga po, guys, is drogista. So, bali, guys, ganito lang yung gagawin ni Morales. Babiyahe ka papuntang PAOK TF, imamaneho mo yung kotse papuntang Mapwa sa Blumentritt at imimit up mo si Jimmy Sai. Tandaan nyo yung pangalan na si Jimmy Sai. So, yung coaching imamaneho mo, may dalang 20 kilong shabu and handle with care Kasi yung ating PNP chief gusto niyang i-deliver daw ito ng maayos kay Crisostomo Mendoza. Yan po, guys, yung salaysay ni Morales. Habang nasa PAOK TF, ito namang si Hardy. Tama ba ako ng pangalan nitong si Hardy Vasquez? Ibinalik niya naman ang susi. Another scenario to, guys, bago niya dalhin yung 20 kilong shabu. So, another scenario to. Habang nasa PAOK TF itong si Sandy Vasquez, ibinalik niya ang susi na dala nga ni Morales. So, itong si Hardy Vasquez, isa din to sa mga taong nagmamaneho kay Morales. At nang paalis na si Vasquez, habang paalis na itong si Morales, pasensya na ako, guys, habang paalis na itong si Morales, tinampik niya si Vasquez.
tapik niya. Pare, 'di ba? Huwag mong kalilimutan yung party ko ha, yung cut ko ha, huwag mong kalilimutan yun. Gumanon siya. So basically guys, wala pong naramdaman kaba itong si Morales. Bakit siya walang naramdaman kaba sa sinabi ni Vasquez? Kasi feeling niya napaka-safe niya. Kasi hawak siya ng PNP chief na si Panfilo Lacson. Uulitin ko, statement to ni Morales. Statement to ni Morales ha, merong counter-attack dyan. Itong si Panfilo Lacson at meron pong sapat na ebidensya. Itong kaso na to, nag-end na. Tapos na guys, itong kaso na to. At itong si Morales nga po guys, ay napatunayang sinungaling dito. Anyway, patuloy tayo sa ating kwento. Feeling daw kasi guys ni Morales na parang safe siya. 'Di ba? About sa mga droga-droga na yan. Kasi nga po, hawak siya ni Panfilo Lacson. At, baka malapit nang tumaas ang kanyang career, basta lang ayusin niya lang yung kanyang trabaho. Ganon po, guys. So, habang nagde-drive siya, naalala niya yung sinabi ng kanyang amo. So, ano ang kanya sabi ng kanyang amo? Si Jubil. Puta, nakalimutan ko na agad yung Jubilia. Yan. Naalala niya sinabi ni Jubilia naalala niya sinabi ni Jubilia at bigla niyang hininto ang kotse, pinark niya guys sa parking lot sa may Santolan, Ortigas. Itong kotse na dinrive ni Morales ay meron pong dalang bag na itim na nakalagay nga po doon guys sa likuran na ang laman nga po guys is white powdery substance. White powdery substance ng shabu na 20 kilos. Magaling talaga itong si Morales nga, guys. Kaso nga lang, yan po yung mga hindi umuubra sa ating mga agent. Kung agent si Morales, agent naman tayo, guys, sa pananaliksik. So, ngayon nga po, guys, bandang 2:00, tinawagan nga po ni Jubilia at tinawagan niya si Jubilia. Call siya, Jubilia, malapit na ako. Anong gagawin natin? Diba? Sinabi niyang malapit na daw siya sa area. So, itong si Morales, tumuloy sa drop-off. At hinanap niya itong si Jimmy C. Nung nahanap niya, itong si Jimmy C, pinagmaneho niya ito papunta sa kanyang patutunguhan at binigyan siya ng 5,000 ni Jimmy C. Which is, ito nga po guys, yung first drug run ni Morales. And, matapos niyang gawin yun guys, nasundan pa. Pero bago masundan yun guys, itong si Morales po ay nanguhuli ng mga drug suspect tapos nangingikil siya. Mantakin mo, nanguhuli ka ng mga drug suspect tapos ngayon nangingikil ka. Itong si Morales talaga, may paltos din to sa ulo no? So ngayon nga po guys, nasundan pa. Fast forward tayo Sinabi ni Jubilia na dalhin daw ang 2 kotseng Toyota sa PAOK TF kasi nandoon na daw po guys yung mga nagaantay na operatiba. So, itong kasinungalingan guys ni Morales, ito yung salaysay niya na ibinilandra nga doon sa prosecutor na si Gina Bibat. Mahaba yung kwento na yan guys. Pinaikli ko lang kasi aabutan tayo ng 1 oras, hindi ko kayang magsalita ng 1 oras. 20 minutes lang yung pinakamatagal ko. So ngayon guys, sa mga hindi nakakaalam, ang background kasi nito guys, kung bakit sinisiraan itong si Panfilo Lacson, it is that because malakas siya. And naging nga siya, 'di ba? Naging senator siya, first term niya pa lang bilang senador. Naging malakas nga po siya. So ngayon, itong si AFP Intelligence Victor Corpus at itong si Agent Rosebud, 'di ba? Inakusahan itong si Panfilo Lacson about sa narco-trafficking at sa money laundering. At isa po sa mga nagsasalita para kay Rosebud at para dito kay Agent PNP. Hindi, mali. Colonel AFP Intelligence Victor Corpus, isa po sa mga nagsasalita sa kanila ay si Jonathan Morales. Kumbaga,
yung mga statement ni Jonathan Morales is counter-attack dito kay Lacson. Kumbaga, ako yung naging nagtaga-handle ng droga ni Panfilo Lacson. Yun yung paninira niya. Kumbaga, nagtrabaho itong si Morales dito kay Lacson. Na siya daw po yung tagahatid ng droga kasi napag-utusan nga lang daw po. Pero yung kanyang statement is nandito nga, pumapabor kila Mary Rosebud at dito kay Victor Corpus. So, nasa side nga po guys ni Victor Corpus at ni Mary Rosebud itong si Jonathan Morales. So, ito yun guys yung tweet na itinag sa kanya ng isang followers, supporters. Ngayon, ito yung reply ni tawag dito, reply ni Panfilo Lacson about sa statement ni Jonathan Morales. Sabi niya, absolutely not true. Hindi naman totoo yung yung nakalagay dyan, yung statement ni Morales na inihayag sa prosecutor. In actual fact, the late former ISAF Chief Victor Corpus, who was central figure in all the fabricated illegal drugs accusation against me after I won my first term as senator in 2001, had already apologized for his accusation after admitting his indiscretion. Meron tayong article dyan na nag-sorry nga itong si Corpus, Victor Corpus dito kay Ping Lacson. So likewise, ex-PGMA had acknowledged in her published book that she had been by a known scammer alias Adur Mawanay. This Morales, whoever he is and whatever his motivation, was that time having met Mawanay and Rosebud and the Witness Protection Program, jumped into the fray and made similar accusation in copy-paste fashion. Diba? So, yung ginagawa ni Morales ngayon kay PBBM, parehas lang din ang ginawa sa kanya. Mahilig mag-akusa. Pero yung pinakapunto dito is si Morales nga po guys ay napag-utusan. O ngayon, sa tingin nyo, sino yung nag-utos dito kay Morales? 'Di ba? So sa mga nagtatanong, Mima, nasan yung ebidensya mo na nag-sorry na itong si si Victor Corpus? Itong kanilang tragic case ay nagkaroon na po guys ng ending nung umamin na nga po itong si Victor Corpus. Ito guys, si Victor Corpus na nagsinungaling siya. So, on the public apology issued by former ISAF Chief Victor Corpus. So, nag-public apology na nga po guys itong si Victor Corpus. Kasi nga po guys, hindi na makaya ng kanyang konsensya. So, nag-sorry na siya at pinatawad naman siya ni Ping Lacson. Ito pa nga yung tweet ni Ping Lacson. Wait lang, hanapin natin guys kasi nandito yan sa grupo namin. Ito yung tweet ni Ping Lacson nung 2019. Guys, bago nag-sorry, 20 years ago ha. 20 years ago, bago nagkaroon sila ng reconciliation kung saan malapit na ngang mategi itong si Victor Corpus, doon pa lang siya nag-sorry. Anyway, PDI apologies to Senator Lacson. Time heals, forgives. Thank you, Philippine Daily Inquirer, for your humanity and courage to admit that I am not the person you said I was. Getting back my honor and dignity matters a lot to me. It is with equal humility that I accept your apology. Kasi guys, siniraan nga po guys ng iba't ibang pahayagan itong si Panfilo Lacson. So, after nga po mag-sorry ni Victor Corpus, sinabi na din ni Panfilo Lacson na tinatanggap niya yung sorry din ng mga, tawag dito, enamels na to. Yung mga nagpapublish, kasi nasiraan siya during that time eh. So, nag-sorry din sa kanya, kasi inamin na din nga, diba, ni Joshua Corpus na hindi totoo yung kanyang mga pinagsasabi. Yung mga nakalagay doon sa balita, guys, mostly pumapabor kay Victor Corpus. Anyway, ganun talaga yung mga nangyayari ng mga malalakas, no? So, nagsorry na din pati yung mga mainstream media sa kanya. Ngayon, nasundan pa ng tweet itong sinabi ni Lacson about sa mga nangyayari ngayon. Simple lang ang batayan. Kung may value ang expose ni Morales sa Senate hearing between him and the PDEA Director General Mauro Lazo, sino ang dapat paniwalaan? Having known General Lazo to be competent and honest official when he was still
hindi police service. No-brainer ang sagot. Yan nga po guys, itong si General Moro Lazo, never pong nagkaroon ng mga kasong unusual. Yung katulad ng pagsisinungaling, mga kasong mga ganon, never pong nagkaroon ng kaso. Kumbaga, honesty and integrity lang talaga ang trabaho ni General Lazo. So kayo guys, kanino kayo maniniwala? Dito kay Morales na sandamakmak ang kaso. Kaya nga guys, kung matatandaan ninyo, hindi sinasabi ni Morales every time na tinatanong siya kung bakit siya na-dismiss, lagi niya sinasabi, aba hindi ko alam kung bakit na-dismiss. Kasi nga po guys, sinasabi niya yon kasi nga po guys, eto, 'di ba? Sangkot din siya sa sa mga pagsisinungaling. Kaya hindi niya ma-open up, ma-bring it up itong kanyang kaso. Kaya kung mapapansin nyo, ay hindi ko nga po alam kung bakit ako kung bakit ako natanggal sa serbisyo sa kawani ng gobyerno, hindi ko alam. Pero alam niya yung totoo, pinipilit niya lang talaga na hindi sabihin. Kasi nga, the motivation ni tawag dito ni Morales. So ikaw, hayop ka, tuktukan kita ba to? Makinig ka ha. Bakit hindi mo i-background check? Itong si Morales, ano yung sabi ni Cheese? Ano yung sabi ni Grace po? Ano yung sabi ni Jingo Estrada? Tingnan mo yung background ng taong yan. Na in the first place, hindi naman talaga totoo yung dokumento. Sabi na lang natin, sige, totoo yung papel, pero yung nilalaman ng dokumento, totoo ba? Yan guys alam mo, Senator Bato de la Rosa, political suicide yung ginagawa mo. Totoo. Kasi kitang-kita yung motivation Ano yung motivation? I-demolish. Diba? I-character assassinate. Itong si PBBM. Yan naman talaga guys yung punto dyan. Kaya nga nakakaloka itong si Bato de la Rosa. Ayokong magalit guys kasi maganda yung araw ko ngayon. Ayoko namang masira ng isang kalbo lang. Pero sana naman Bato mag-isip ka. Jutanginin ng yan. Papaniwalaan mo si Morales kahit nga pala si Ping Lacson na biktima ni Morales no? Diba? So ngayon guys, ang lumalabas dito, political suicide yung ginagawa mo, Bato de la Rosa. 'Di ba? Hindi ka nagmumukhang matapang yan. Hindi ka nagmumukhang maangas niyan. Kaya nga tinatawanan lang ni PBBM yung mga sinasabing accusation sa kanya kasi magaling gumawa ng storya. Itong si Morales, moro-moro. Kaya nga hindi mahanap diyan sa sa PIDEA, yung dokumento na yan kasi nga gawa-gawa. Hindi yung sasabihin mo na naniniwala ko kasi authenticated yan. May butas ng puncher. 'Di ba? Nakakahiya yung Senado mo, moro-moro. Diyos ko po. Tinatanggalan nyo ng kredibilidad yung Senate hearing mo na yan dahil sa iyo So now, alam ko may mga napagsabihan na din ako na tong ibang mga vloggers. And dapat ikalat to. Lumaki yung message natin na ito talaga yun. 'Di ba? Ito talaga yun. Yung history ni ni Morales, 'di ba? Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at magbabalik ulit para sa ating panibagong video.